Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 386 hanggang 375 Liam, You Sly Snake. Nagningning ang mga mata ni Jack sa sinabi ni Marshal. Tumingin siya kay Marshal, nakatayo sa gitna ng banquet hall, at isang hindi kapani-paniwalang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya nag-iisa ang nag-wipe out sa Phoenix Vanguard headquarters at sa mga branch leaders ng UGOC. 5 araw na ang nakararaan, nakatanggap si Jack ng mensahe mula sa mga gwardya ng itim na nakasuot ng Dragon Palace. Sinabi nito na si Marshal ay lumitaw sa Hydra Island kasama ang mga pamilya ng martial arts, ang mga Neville at ang Rogerios. Kung ano talaga ang ginawa ni Marshal sa loob ng Dragon Hall sa Phoenix Vanguard headquarters, wala silang natanggap na impormasyon. Kung ang Hamilton's 200 bilyon ay talagang kontrolado ni Drogo mula sa Phoenix Vanguard, kung gayon ang lahat ng sinabi ni Marshal ay totoo. Sinulyapan ni Jack si Liam sa banquet hall at umiling-iling na may kasamang chuckle. Parang langgam na sumusubok na ibagsak ang isang puno. Ubod ng tanga. Mabilis na inutusan ni Carson ang isang tao na lumipat ng tiyan. Noon lang, ang internasyonal na balita ay nagbo-broadcast ng isang ulat sa kamakailang kaguluhan v Vanguard. Inilagay ng dating deputy boss, Drogo, ang Vice-Dragon leader, si Cassian, at ang kanyang asawa sa ilalim ng house arrest sa hanggaring agawin ang posisyon ng Dragon leader. Ang mga Neville at ang Rogerios ay magkasamang pumunta sa Hydra Island upang suportahan ang Cassian sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa Phoenix Vanguard. Pinatay ang lahat ng pinuno ng sangay sa UGOC na pumanig kay Drogo. Si Cassian ay muling namamahala sa Phoenix Vanguard. This is fake. This is fake news. Desperadong sigaw ni Liam. Mr. Theron, Mr. Solon. Tell them this is fake news, right? Ipapadala ko ang aming financial team sa iyong bangko ngayon para ay proseso ang paglilipat at tanggapin ang mga pondong iyon. Itinulak ng 5 presidente ng bangko si Liam, na naglagay ng mas maraming distansya hanggat maaari sa pagitan nila at sa kanya. What's the meaning of this? Mr. Theron, just a few days ago you were treating me like royalty. And now this. Sigaw ni Liam sabay turo sa kanila. Lahat kayo ay iniiwan ako dahil lang sa nahulog ang pera, ha? You the asterisk man fair weather friends. Ang tanging tunog sa Barricade Hall ay ang galit at malaaso na pag-ungol ni Liam. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang telepono ni Liam. Ito ay ang departamento ng pananalapi ng Universal Group, na galit na nag-aalerto sa kanya sa isang emergency. Ang mga Hamilton ay nahaharap sa isang baha ng mga pagkansela ng kontrata at mga koleksyon ng utang. Ang bawat bangko na dating nagtrabaho sa mga Hamilton ay maagang nagtatapos sa kanilang mga termino sa pautang. Lahat ng 137 na proyekto na namuhunan ang mga Hamilton sa buong Brookhaven ay tinatapos ang kanilang mga kontrata. Kakasabi lang ng bawat kasosyo sa pamumuhunan sa Departamento ng Pananalapi ng Universal Group na binabawi nila ang kanilang mga nakaraang kasunduan. Sa madaling salita, ang lahat ng mga proyekto ng Hamilton ay hindi na pinondohan, at ang pera na una nilang ipinuhunan ay nakalok ng walang pag-asang mabawi. Tapos na ang mga Hamilton. Humagalpak ng tawa si Homer. Liam, you scheming bastard, you totally deserve this downfall. I could not be happier. Ha ha ha. Sinugod ni Liam si Homer, hinawakan ang kanyang buhok at sinampal siya ng malakas sa mukha. Ikaw matandang tanga. Isasara ko yang maruming bibig mo. Hinawakan ni Mitchell si Liam sa kwelyo mula sa likod. Liam, anak ka ng *H.Y. Ned ako. Inilagay ko ang buong ipon ko sa buhay buong kayamanan ng client sa iyong mga proyekto, at lubusan mong nabotch ito. Utang mo sa akin ang pera ko, bakla. Umungol si Liam, hinawakan si Mitchell sa buhok at isinandal ang ulo sa lupa. Ang babaw mo lang. As the rest of them. Hindi pa nga ako nahuhulog sinisipa mo na ako habang nakadapa ako. I'll choke the life out of you. Nang makita ang kaguluhan, kinuha ni Trinity ang isang bote mula sa mesa at binasag ito sa ulo ni Liam. Liam, sinungaling ka.
Bitawan mo ang tatay ko. Umaagos ang dugo sa kanyang mukha, sinampal ni Liam si Trinity sa pisngi. You little witch. You dare hit me. I'll kill you. Pagkatapos, sa isang kalabog, siya ay bumagsak sa sahig, humihingal. Ang dating magaling at pinong si Liam ay tuluyan nang nag-transform sa isang baliw na aso. Ang makapangyarihang mga figure ng Brookhaven's elite sa wakas ay natigilan sa kanilang pagkabigla. Nanginginig ang boses ni Caesar habang nagsasalita. Mr. Osborne, we're screwed. Naglagay kami ng 1 toneladang pera sa mga proyekto ni Liam, at ngayon wala na. Inilagay ko ang kalahati ng aking net worth, ang pagkalugi na ito ay napakalaking. Parehong natarante si Heath, bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha. Mas higit pa sa iyo ang inilagay ko. Kung hindi mabawi ni Liam ang pondong iyon, tapos na ang mga Osborne. Sa galit, hinampas ng dalawa ang mesa at sumugod kay Liam. You dim bastard, you conned us. Where the hell is your 200 billion? Tinadyakan ni Caesar ang binti ni Liam. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Kung hindi mo uubo ang buong 10 billion na ipinuhunan ko, I swear I'll kill you. Sinundan ni Heath ng isang brutal na sipa sa tagiliran ni Liam. Isa-isang sumama ang iba pang mga Brookhaven elite, na sumugod para bugbugin si Liam ng walang awa. Nakapin sa lupa, nabugbog mula sa bawat panig, sa wakas ay napasigaw si Liam sa desperasyon, teka. Tumigil kayong lahat. Hindi mo lang ba narinig ang sinabi ni Mr. Theron at ng iba pa? Hindi nawala ang pondo na redirect lang sila sa ibang account. Tanungin mo si Mr. Theron kung kaninong account iyon. I'm sure isa ito sa mga account ng Hamiltons namin, baka sa Per Southvale branch. Ang mga elite ng Brookhaven ay tumigil, isinasaalang-alang ang kanyang mga salita ng ilang sandali. Liam, kalokohan ka na naman ba? No, Mr. Shaw, Mr. Osborne, please hold on. Let me confirm it with Mr. Theron. Bumangon si Liam, halatang desperado. Mr. Theron, Mr. Solon, can you please check whose account is it? Napangisi si Laszlo at ang iba pa. Ang account ay kabilang sa Eastvale Development Group ng Dawn Group. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga pondo ay magagamit na ngayon para sa agarang pag-withdraw. Kabanata 387 upang maging tao, dapat magkaroon ng katapatan at integridad. Natigilan sina Drake at Shirley. Ang 200 bilyon ay talagang nadeposito sa account ng Dawn's Eastvale Development Group. Bigla silang lumingon kay Marshall. Totoo ba ito? Kinakabahang tanong ni Shirley. Tumango si Marshall. Ms. Jenang, tawagan ang Finance Department para kumpirmahin. Pero bago pa man makapag-dial si Amber ay nag-ring ang phone niya. Nilagay niya ito sa speaker. On the other end, the finance director was practically shouting with excitement, Ms. Jenang, you need to report to Ms. Dunn immediately. A massive sum of 200 billion has just transferred into the Eastvale Development Group's account. Pakikumpirma kay Ms. Dunn, may alam ba siya tungkol dito? At, ang mga pondo ay magagamit para sa agarang pag-withdraw. Nagulat ang buong banquet hall. 200 bilyon ang nailipat sa account ng Dawn's Eastvale Development Group. Si Henry, Carson, at ang iba ay parehong namangha. Kaya't ang Phoenix Vanguard ang nag-funnel ng mga pondo sa Dawns. Sa sandaling iyon, lubos na natarante si Drake. Ang 200 bilyong ito ano ang ginawa ng mga Dawns upang maging karapat-dapat sa suporta ng Phoenix Vanguard. At nang walang kalakip na mga string. Noong naisip niyang ang pagtataksil ng 50 kasosyo sa pamumuhunan ay masisira ang Dawns, hindi inaasahang natanggap nila ang napakalaking pagbubuhos ng kapital na ito. Gamit ang mga pondong ito, ang krisis ng mga Dawns ay nalutas sa isang iglap. Tumingin si Drake kay Marshall, puno ng pasasalamat ang kanyang tingin. Sa kanyang mga mata na puno ng luha, bumakas ang mga emosyon. Ang mga Dawns ay hinayla mula sa bingit ng pagkawasak ng paulit-ulit, lahat salamat kay Marshall. Siya talaga ang pinakadakilang tagapag-alaga ng Dawns. Nanginginig sa emosyon si Drake habang lumalapit kay Marshall at yumuko ng malalim.
Mr. Ortega. Mr. Ortega, salamat. Humalaklak si Marshall. Mr. Don Sr. Hindi na kailangan yan. I said it earlier, money is a funny thing. If it's meant to be yours, no one can take it from you. Kung hindi, walang kahit anong pamamalimos na aabot sa iyo. There's no need to get so worked up. Ang 200 bilyong ito ay para lamang sa mga dons. Biglang naintindihan ni Drake. Kung siya ay nag-alinlangan kahit kaunti ngayon, ang 200 bilyong ito ay hindi na sana dumating sa dons to be human, ang isang tao ay dapat magkaroon ng katapatan at integridad. Sa sandaling iyon, si Mitchell, na nakatingin sa kawalan ng pag-asa, ay biglang nakakita ng isang kislap ng pag-asa. Siya scrambled up mula sa sahig at sumugod sa Drake, dropped sa kanyang mga tuhod. Mr. Don Sr. Please. I invested in 7 of Liam's projects. I put everything I had into them. Ngayong tapos na si Liam, tapos na rin ako. I'm begging you, for the sake of our old friendship, please help. Kung hindi ko masecure ang pondo para maipagpatuloy ang mga proyektong iyon, masisira ako ng lubusan. Tumawa si Drake. At ano ang kinalaman niyan sa akin? Matagal mo nang pinagtaksilan ang mga dons, itinapon mo ang iyong kapalaran kay Liam. Humingi ka sa kanya. Mr. Don Sr. Please. I followed you for half my life, helped build the Don Group from the ground up. Talaga bang panunuurin mo lang akong mamatay? Pakiusap ni Mitchell, desperado ang boses. Binatukan siya ni Drake ng malakas. Isang beses kung iniligtas ang iyong buhay, isinama kita sa kayamanan at tagumpay, binigyan ka ng mas maraming pera at katayuan kaysa sa iyong pinapangarap. At ipinagkanulo mo ako bilang kapalit. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako dumating pagkatapos mo ay bilang paggalang sa ating nakaraan. Ang ating relasyon ay matagal nang naputol. Wala akong obligasyon na tulungan ka. Itong sitwasyon mo ay nararapat sa iyo. Huwag kang magmakaawa sa akin. Magwala ka. Natigilan si Mitchell, natulala sa katahimikan. Pagkatapos ay lumingon siya, tumatakbo ang kanyang isip. Malinaw na ngayon na lahat ng nakamit ni Drake kamakailan lahat ng kita mula sa mga proyekto ng Southvale, at ngayon itong 200 bilyong pagbubuhos ay salamat kay Marshall. Gumapang kaagad si Mitchell kay Marshall. Mr. Ortega. Mr. Ortega, please save me. I never intended to betray the Dons, I just wanted to make something of myself, at nadala ako sa mga kasinungalingan ni Liam. Niloko niya ako dito. Mr. Ortega, please help me. I invested everything I have in Liam's projects, and if they don't move forward, I'm done for. Kung tutulungan mo ako, I swear Mitchell will be your loyal dog from now on. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Mapahamak ka man o hindi ay walang kinalaman sa akin. What's meant to be yours will stay yours. If it's not, you'll lose it sooner or later. Sa totoo lang, ang pagkawala ng pera na iyon ay maaaring isang pagpapala. Kung mayroon ka nito, malamang na mawala ang iyong buhay kasama nito. Go live the life you're supposed to live. Wala kang virtue para tumugma sa posisyon na hinahangad mo. Kahit na may pera ka, hindi mo ito magagawang panghawakan. Ang pagkakanulo ay palaging may kapalit. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Kung hindi, baka mamatay ka sa lansangan balang araw, sa mas masahol pa kaysa sa iyo. Ay ngayon. Bumagsak si Mitchell sa sahig, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Napuno siya ng panghihinayang bakit naging matako siya. Sa wakas ay natauhan na rin si Cesar at ang iba pa. Si Liam ay isang manloloko, habang si Marshall ang tunay na powerhouse sa Brookhaven. Kung hindi, bakit pinilit ni Martin, Jack, at ng iba pa na magbigay ng high simula? Ito ng karangalan mula sa pagbabalik tanaw, napagtanto nila kung gaano sila naging bulag, kung gaano katanga ang magtiwala sa isang ahas na tulad ni Liam. Si Marshall ang pinakadakilang kakampi ng mga Dons. At kinampihan nila si Liam laban sa Don's talk tungkol sa paghuhukay ng sarili nilang libingan. Napaluhod si Cesar sa harap ni Marshall. Mr. Ortega, MS Don, Liam and Homer went after you, and I
I was involved. Natigilan siya, hindi sigurado kung paano tatapusin. Mabilis ding lumuhod si Heath at ilang iba pa. Mr. Ortega, nagkamali kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng paraan. Ilagay ang 200 bilyon sa mga proyekto ni Brookhaven. Kung wala ito, masisira ang lahat ng binuo ng aming mga pamilya sa mga henerasyon. Humalaklak si Marshall. Kung lahat ng itinayo ng mga pamilya mo ay guguho, bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Hindi mo ako pamilya. Kung masisira man, hayaan mo na. Mas mabuti na kaysa sayangin ang yaman mo sa sarili mong kasakiman. Ginoong Ortega. Napaangat ang boses ni Marshall. Lumabas ka. Kung hindi ka aalis ngayon, magiging pangit ang mga bagay-bagay. Kabanata 388 Mas walang hiya ka sa akin. Nakaupo si Liam na nakahandusay sa sahig, nawalan ng pag-asa sa kanya habang pinagmamasdan niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan. Mata. Sa wakas, naintindihan niya. Sa simula pa lang, nagplano na siya laban sa mga Dons, nilason si Timothy. Nang maglaon, nang makialam si Marshall sa kanyang mga plano at masangkot sa Eastvale Business District, ginawa ni Liam ang kanyang misyon na sirain siya. Ngunit ngayon, ito ay masakit na malinaw na siya ay wala sa presensya ni Marshall. Wala kahit isang blip. Naisip niyang magagamit niya ang Poison King Sect at Phoenix Vanguard para itaas ang mga Hamilton, umaasang madami na ang Harmonfield at sa huli ang buong Brookhaven. Ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Marshall, o magkakaroon siya ng suporta ni Cass Ian mula sa Phoenix Vanguard. Ang 200 bilyong pondong ito ay nag-iisang kinaladkad ang mga Hamilton pababa mula sa kanilang pedestal, na inihulog sila sa isang napakalalim na hukay. Ngayon, si Marshall lang ang makakaligtas sa mga Hamilton. Nang mapagtanto ito, gumapang si Liam kay Marshall. Marshall, Mr. Ortega. Hindi, Lolo. Tumingin si Shirley kay Liam na minsan ay napakayabang at mayabang ngayon ay nakayuko sa sahig na parang insekto. Isang nakakainis na tawa ang pinakawalan niya at umiling. Wala nang pakialam si Liam sa pride niya. Siya ay nakaplaster sa isang nakakapangiwi ng ngiti, na parang isang tapat na aso. Mr. Ortega. Lolo. Oh, tara na, Liam. Huwag kang ang kadiri, wala akong apo na kasing awa mo Marshall. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa buong banquet hall. Itinagilid ni Liam ang kanyang ulo, pilit na ngumiti. Lolo, di ba sabi mo gusto mo akong marinig na tumatahol na parang aso? Gagawin ko na agad. Hindi mo alam mas maganda ang tahol ko kaysa sa totoong aso. Kung mag-i-invest ka lang ng 200 bilyon sa mga proyekto ng Hamiltons at maibabalik sila sa tamang landas, ako, si Liam, ay susundan ka magpakailanman, tapat bilang isang lapdog. Humalaklak si Marshall. Hindi ako interesado sa pag-iingat ng isang masugid na aso sa paligid. Magwala ka. Pero hindi pinansin ni Liam ang mapang-akit na salita ni Marshall. Nagpatuloy siya sa paggapang sa sahig sa likuran niya, tumahol ng malakas, woof, woof, woof. Natahimik ang buong banquet hall habang ang lahat ay napalingon kay Liam na nakahandusay sa lupa. Nagsimula ba talaga siyang tumahol na parang aso? Ang taong ito ay ganap na itinapon ang anumang huling piraso ng dignidad. Maging si Marshall ay saglit na natigilan. Nilingan niya si Liam na nakadapa, humihingal na nakalabas ang dila, tumatahol ng malakas na parang aso. Umiling si Marshall. Well, nakita ko na lahat. Kung mahilig ka sa tahol, ituloy mo. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Homer. Liam, mas walang hiya ka pa sa akin. Hulaan na iyan ang nakukuha sa iyo ng mataas na edukasyon isang kahangahangang antas ng kawalang hiyaan. Gulat na napanganga si Cesar at ang iba pa nang makita si Liam. Paano umabot sa puntong ito ang mga bagay? Hawak niya ang napakalakas na kamay, ngunit kahit papaano ay ginawa niya itong kabuoang sakuna. Matapos ang ilang sandali na katahimikan, muling napahalakhak ang banquet hall. Humagalpak ng tawa si Martin. Ito ang pinaka-nakakaaliw na selebrasyon na naranasan ko. Ang 50 orihinal na mamumuhunan sa Eastvale Ecological Project ay ganap na natulala. Ang mga paikot-ikot ngayon ay lumabas ng wala sa oras, na nag-iiwan sa kanila ng pagkataranta.
Walang sinuman sa kanila ang makapag-isip na si Liam, ang mataas at makapangyarihang presidente ng Universal Group, ay mauuwi sa kanyang mga tuhod, tumatahol na parang aso. Tinampol ni Gideon ang kanyang noo. Di asterisk man it, paano kami naniwala sa isang sembag na katulad ni Liam? Ang pagsunod sa kanya ay sumire sa ating lahat. Ang mga dons ay minsang bukas palad na nagbigay sa kanila ng isang piraso ng kumikitang Eastvale Ecological Project upang ibahagi. At gayunpaman, sila ay tumalikod at sinaksak ang mga dons sa likod. Naisip nila na ang isang gawa ng pagkakanulo ay magbibigay sa kanila ng habang-buhay na kayamanan at pribilehiyo. Ngunit lumabas na si Liam ay napakahina, at ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng mga dons at marshal sa buong panahon anong 200 bilyon. Ito ay walang halaga, isang walang kabuluhang numero. Sina Gideon, Cormac, at ilang iba pa ay nakipagbuno sa kanilang mga iniisip. Napagtanto nila na ito na ang kanilang huling pagkakataon, at kung hindi sila kikilos ngayon, ito ay tapos na para sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, mabilis silang gumapang papunta kay Marshal. Mr. Ortega, Ms. Don, Mr. Don Sr. Nagkamali kami ng mga kasunduan mula ngayon. Nanunumpa kami na hindi na namin ipagkakanulo muli ang mga Dons. Hindi sila pinansin ni Marshal. Maaari mo bang kanselahin ang pagwawakas? Malamig na nagsalita si Shirley. Gideon, tumayo ka. Malalaki na kayong lahat. Pinili mo na, ngayon na ang panahon para harapin ang mga kahihinatnan. Maaaring mabait ang mga Dons, ngunit hindi kami mga taong madali mong mapahiya. Sinabi na ni Marshal pagkatapos ng termination, hinding-hindi nagagana ang mga Dons sa iyo. Bumalik ka at maghanda para sa pagkabangkarote. Mr. Ortega, Gideon at ang iba pa ay gumapang, nakikiusap kay Marshal. Maligaw ka. Tahol ni Marshal. Agad namang kinaladkad ng mga tanod ni Martin ang 50 investors palabas ng banquet hall. Sinulyapan ni Marshal ang magulong silid, saka nagbigay ng magalang na tango. Matandang Mr. Wright, Mr. Season, Mr. Shorts, hindi na tayo mananatili. Nakangiting tumayo si Martin. Mabuti, ayon sa gusto mo. Sinundan ni na Shirley at Drake si Marshal palabas ng third floor banquet hall. Nagsimula na ring umalis sina Daphne, Ryger, Vera, at ang iba pa. Pinagmasdan ni Freya ang papaalis na figure ni Marshal, saglit na nag-alinlangan, saka mabilis na bumangon at sinundan siya. Nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti sina Martin at Jack at tumayo na rin. Mr. Shorts, pupunta tayo. Sabi ni Martin. Naabutan ni Freya si Marshal. Marshal, sandali. Gusto ko lang kumpirmahin, pumayag ka ba talaga sa proposal ni Mr. Jack? Tumango si Marshal. Oo, ako nga. Sige, tatawagan kita bukas kapag dumating na ang mga opisyal sa Harmonfield. Mukhang maganda. Napansin ni Marshal ang paraan ng pagtitig ni Freya sa kanya, halos mawalan ng pag-iisip. Ms. Wright, may iba pa ba? Nako, wala. Bumalik sa katinuan si Freya, namumula ang kanyang mga tseke. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa banquet hall. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya sina Martin, Jack, at Benjamin. Napansin ni Martin ang pamumula ng mukha niya at sinabing, "So, little girl, first move, are we?" Ha! Natigilan si Freya, natigilan. Itinuro ni Jack ang umaatres na figure ni Marshal. Pinag-uusapan siya ng lolo mo. Kayong dalawang matanda, tumigil na kayo sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Napatapak ang paa ni Freya sa frustration at nagmamadaling umalis patungo sa private elevator. Kabanata 389 Naganap na kalokohan. Si Marshal, Shirley, at ang iba ay umalis sa banquet hall at nagsimulang maglakad pababa ng hagdan. Nang makita ni Liam, Cesar, at ng iba pa na umalis sina Marshal at Shirley, humabol sila sa kanila na parang hinahabol ang kanilang huling lifeline. Mr. Ortega, Mr. Ortega. Please, wait. Umaalingaw-ngaw ang nakakaawang boses ni Liam habang nagmamadaling humabol. Alam niyang si Marshal na ngayon ang tanging pagkakataon niya para iligtas ang mga Hamilton.
Napansin ng mga panauhin sa bulwagan ng bangkwat sa ikalawang palapag ang grupong bumababa mula sa ikatlong palapag, na mukhang nalilito. Kakasimula pa lang ng party bakit ang daming umaalis. Nakita ni Alice si Marshall sa grupo at agad na natuwa. Naisip niya na naiintindihan niya ang sitwasyon si Marshall ay dapat na pinalayas. Iyon lang ang paliwanag niya sa pag-alis niya. Tulad ng isang soro na nakataas ang buntot, bumangon si Alice mula sa kanyang upuan at sumugod upang harangan ang ni Marshall. Tumigil ka nga dyan. Siya snapped. Landas. She looked at the Brookhaven Clydes and Liam following behind, all with some, "What did you mess up this time?" Essence, admonition. Ano sa tingin mo ang isang tulad mo ay karapat-dapat na dumalo sa isang pagdiriwang para sa right? Ha? Nagsawa na ba si old Mr. Right at pinalayas ka? Sinabi ko na ito noon pa broke nobody like you should stick to your place, instead of trying to force your way into high society. Sa tingin mo kaya ka nalang magpakita sa mga ganitong kaganapan nang hindi mo alam kung paano kumilos? Tiyak na magpapakatanga ka. Sa totoo lang, Marshall, wala ka bang kahihiyan? Mr. Ortega. Sabi ni Liam na lumapit sa likod, Mr. Ortega, please, just hear me out. Hindi siya pinansin ni Marshall at sinubukang maglakad sa paligid ni Alice para magpatuloy. Lumapit si Alice at hinawakan ang braso niya. Marshall, kinakausap ka ni Mr. Hamilton. How can you be so ungrateful? Mr. Hamilton, kahit na makipag-usap sa iyo ay isang malaking karangalan. Tumahimik ka, kawawa ka. Sinampal ni Liam si Alice sa mukha, kausap ko si Mr. Ortega. Natigilan si Alice na napahawak sa pisngi niyang nanunuot sa gulat. Mr. Hamilton, I was just insulting that nobody, Marshall. Tinatawag mo siyang nobody. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Liam. Iyon din ang naisip niya kanina. Sinumpa niya ang sarili dahil sa katangahan niya. Paano siya naging tanga? Ang walang kaalam-alam na babaeng ito ay talagang tinanggihan ng isang tunay na powerhouse tulad ni Marshall at patuloy na tinawag siyang talunan. Ang antas ng katangahan ay talagang walang kapares. Sabay turo ni Liam kay Alice. Hindi ka karapat-dapat na tawaging walang tao sa harap niya. You blind woman scram. Tahol niya sa kamabilis na tinakbo si Marshall na medyo malayo na. Mr. Ortega, pakihintay, nagkamali ako. Umiikot ang ulo ni Alice mula sa sampal, at natarante siyang tumingin kay Liam. Marshall is just a nobody. So why is Mr. Hamilton acting like this? Smack! Isa pang sampal ang damapo sa kabilang pisngi niya. Tinuro ni Rita ng daliri si Alice. I told you if ever I ever hear you disrespect Mr. Ortega every single time. You pathetic wretch. Lahat sa sample sayo. Hinawakan ni Alice ang nag-aapoy na pisngi, gulat na nakatingin sa mga umaatres na figure ni Narita at Daphne. Siya ay ganap na nataranta. Nawala na ba sa isip ang lahat? Nobody lang si Marshall, manliligaw bakit ang tanga nilang lahat? Sinulyapan niya si Marshall at ang iba pang naglalakad palayo, lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Nagalit ang matandang Mr. Wright, dapat ay pinaalis ng seguridad ng mga Wright si Marshall. Kaya bakit lahat ng Brookhaven big shot na ito ay umaalis sa kanya? Ano ang nangyayari sa mga taong ito ngayon? Humalaklak si Zachary. Alice, hindi ba halata? Malamang nakipagtalo si Shirley sa mga Wright dahil gusto niyang mapaupo si Marshall, at sumugod sa galit kapag hindi niya nakuha ang kanyang paraan. Ang mga Brookhaven elites at si Mr. Hamilton ay naiinis na ginulo ni Marshall ang mga bagay-bagay, para sa kanila, kaya sinusundan nila siya upang bigyan siya ng isang piraso ng kanilang mga isip. Alinman, ang taunang Marshall ay isang biro lamang. There's only one thing I don't get. Why are Shirley and Drake willing to offend the Wrights for Marshall's sake? What did he did to get them on his side? Ngumisi si Alice. Nakakadiri si Marshall. Ang isang tulad niya ay nag-iisip na karapat-dapat siyang umupo sa mesa ng mga Wright. He's totally delusional. Ang mataas na lipunan ay hindi isang bagay na basta-basta na lang mapapasukan ng sinuman. Kung walang kapangyarihan, koneksyon, o katayuan, sa kalaunan ay itatapon siya.
Tumawa si Zachary at hinawakan ang braso ni Alice. Kalimutan mo na siya. Balik na tayo sa pagkain natin. Samantala, dumaan si Marshall at ang kanyang grupo sa lobby sa unang palapag. Si Calvin, ang presidente ng Harmonfield Holistic Medicine Association, ay nakaupo sa malapit na mesa kasama si Hank. Bigla siyang natigilan, napako ang mga mata niya sa umaatres na figure ni Marshall. Naligo sa liwanag ng lobby, nakuha ng silhouette ni Marshall ang kanyang atensyon, at bumulong si Calvin sa kanyang sarili, he looks so familiar. Almost exactly like the figure in that photo. Tumingin sa kanya si Hank na nagtataka. Mr. Underwood, what do you mean? Sinong kamukha niya? Puno ng pagtataka ang mga mata ni Calvin. Hi Top Master. Kabanata 300 na po ang pagtitiwala ng aking apo. Nandito si Master Ortega. Saan? Saan? Bumangon si Hank na parang nasusunog, tumakbo mula sa kanyang upuan at nagmamadaling lumabas. Maya-maya lang, dumaan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maeslan, halos pambabae na anyo, at aksidenteng nabangga siya ni Hank. Nawalan ng balanse si Hank at tuluyang natamba, diretsyong damapo sa ibabaw ng lalaki. Oh, sorry. So sorry. Ungol ni Hank habang awkward na tumayo. Dahan-daang bumangon ang lalaki, binigyan si Hank ng mahaba at parang panaginip. Bigla siyang nagpakawala ng isang malakas na tawa at, na may maningning na kilos, tinapik ang pisngi ni Hank gamit ang kanyang makapal, itim na kuko na pinky finger. Oh, ikaw na makulit na matanda. Nahulog ka sa akin, ikaw ang may pananagutan dito ngayon. Hihihi. Umalis ka, umalis ka. Nagulat si Hank, mabilis na pinunasan ang kanyang mukha at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Master Ortega. Smack! Binigyan ng lalaki si Hank ng mapaglarong sampal sa likuran. Playing innocent, are we? With a big hole? But like that, I can tell your trouble. Ang sampal ay nagpatisod kay Hank, halos matamba siya. You creep. Magwala ka. Emph. Dirty old man, I knew you were bad news the moment I saw you. Ang lalaki huffed at lumakad palayo, cast a flirtatious sulyap pabalik sa kanyang balikat. Huwag mong isipin na masusulit mo ako tapos magpapanggap ka na lang na hindi nangyari. Hahanapin ulit kita, matanda, hindi mo ako matatakasan. Isang chorus ng tawa ang sumabog mula sa second floor banquet hall. Pilit na tumawa si Hank, pagkatapos ay bumulong, Mr. Underwood, nasaan si Master Ortega? Umiling si Calvin. Imagination ko lang siguro yun. Matagal ko nang inaasam na makilala ang legendary Master Ortega, parang nakita ko lang ang gusto kong makita. Ibibigay ko ang lahat para marinig mismo ang kanyang mga turo, kahit isang piraso lang ng patnubay. Gagawin nitong kumpleto ang buhay ko. Mr. Miller Sr. I think I might have been mistaken. My mentor, Mr. Wilder, will coming soon. Marahil si Master Ortega ang kasama niya. Napabuntong hininga si Hank sa pagkabigo. Mr. Underwood, kailangan mo akong tulungan na mahanap si Master Ortega. Halos dito nakasalalay ang buhay ko. Huminga ng malalim si Calvin. Mr. Miller, Sr. I'm just as eager to meet Master Ortega. But I need to see my mentor, Mr. Wilder, first. Only he would know where Master Ortega is. Na-delay ang flight ng mentor ko. Kaya medyo late na siya darating sa resort hotel. Tinignan ni Calvin ang oras. Dapat nandito na siya ngayon. Mr. Miller Sr. Dumiretso na tayo sa entrance ng hotel para batiin siya. May posibilidad na dumating si Master Ortega kasama niya. Perfect, tara na. Sabik na sagot ni Hank, halos hilahin si Calvin habang papalabas sila. Samantala, lumabas na si Marshall at ang kanyang grupo sa resort hotel, sumakay sa mga sasakyan ng mga dons, at ngayon ay dahan-daang lumalabas sa resort. Sa mismong oras na iyon, dumating si Wilder sa entrance ng hotel. Natigilan siya sa kinatatayuan, nakasilip sa malayo. Iyon ba si Master Ortega na nakita niya sa isa sa mga mamahaling sasakyan na pinapaalis? Bakit siya umalis? Nagkamali kaya siya? Nagsalubong ang kilay ni Wilder, nawalan ng pag-iisip.
Sa sandaling iyon, lumabas si Martin at ang kanyang grupo sa pamamagitan ng pribadong pasilyo ng elevator. Nang makita si Martin, naglakad si Wilder na nakangiti. Matandang Mr. Wright, pasensya na sa piging dahil na late ang flight ko. AD. Ako kaya. Humalaklak si Martin, Mr. Lennon, sayang talaga na mismo ito. Ang selebrasyon ngayon ay medyo ang palabas, at hindi ako maaaring maging mas masaya, haha. Pinagmasdan ni Wilder ang masayang ekspresyon ni Martin. Talaga. Bueno, hanggat ang matandang Mr. Wright ay nasiyahan sa iyong sarili. Mas maganda ka kaysa dati ang iyong enerhiya at sigla ay kapansin-pansin. Ang aking tagapagturo ay tunay na isang manggagawa ng himala. Sa bilis na ito, ang matandang Mr. Wright ay madaling mabuhay ng isa pang 20 taon sa perpektong kalusugan. By the way, old Mr. Wright, dumating na ba ang mentor ko? Tumango si Martin. Kanina lang nandito siya. Hindi mo ba siya nakita sa pagpasok mo? Hindi, sabi ni Wilder, nanginginig ang kanyang ulo, halata sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Umalis si Mr. Ortega sa isa sa mga kotse ng Dons. Tingnan mo ang linya ng mga sasakyan doon, sabi ni Martin, na tumuro sa unahan. Kung dumating ka ng mas maaga, nakilala mo na siya. Tumingin si Wilder sa entrance ng resort, halos kabog ng dibdib sa frustration. Nakakahiya. Matagal ko nang inaasam na makilala si Master Ortega, at ngayon, dahil sa isang naantala na flight, pinalampas ko ang aking pagkakataon. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita kay Wilder, umalis si Martin at ang kanyang grupo sa hotel at bumalik sa kani-kanilang mga sasakyan para umalis sa resort. Sumugod sina Hank at Calvin kay Wilder. Master, sa wakas nandito ka na. Nasaan si Master Ortega? Napailing si Wilder. Dahil sa pagkaantala ng flight, pinalampas ko ang isang gintong pagkakataon. Nakakainis. Kung dumating lang ako ng 10 minuto ng mas maaga, nakausap ko siya ng ilang salita. Mukhang durog si Hank. Wala na siya. Nandito talaga si Master Ortega sa hotel. Tumango si Wilder, na itinuro ang convoy ng Dons. Oo, ngayon mo lang ba nakita ang mga sasakyang iyon? Si Master Ortega ay nasa itim na Mercedes na iyon. Pinagmasdan ni Calvin ang itim na Mercedes ng mga Dons habang ito ay naglaho sa dikalayuan, na nakaramdam ng matinding pagkabigo. Sayang naman. Master Ortega really keeps a low profile. Humakbang paarap si Hank at magalang na yumuko. Mr. Lennon, please, you have to help me find Master Ortega. Buhay ko ang nakasalalay dito. Tapos biglang may naalala si Hank at naglabas ng invitation. Mr. Lennon, may engagement ceremony ang apo ko bukas, at ikalulugod namin kung dadalo ka. Tatanggi na sana si Wilder, ngunit excited na idinagdag ni Hank ang engagement ceremony. Isa sa mga estate ng Donspire Heights. Natigilan si Wilder sa gulat. Saan mo sinabi? Mr. Lennon, sa Villa 1 Nanogram Donspire Heights Estates. Ulit ni Hank na nakangiti. Ginanap sa villa. Ang may-ari ng pinaka-prestihiyosong villa ng Harmonfield ay talagang malapit na kaibigan ng aking apo, at hinahayaan niya itong gamitin ang espasyo para sa kaganapan. Natigilan si Wilder. Ang pagiging kaibigan sa may-ari ng naturang lugar ay hindi maliit na gawa. Sige, Mr. Miller Sr. Pupunta ako doon sa oras bukas. Kabanata 371 Maningning at kaakit-akit, biyaya ng kagandahan. Ang Dons convoy ay dahan-daang nagmaneho palabas ng Seaside Resort. Kinailangan ni Shirley na bumalik kaagad sa Eastvale Development Group para mahawakan ang resulta ng 50 investment partner na nagwawakas ng kanilang mga kontrata. Si Drake, sa pakiramdam na pinakamahusay na bigyan sila ng espasyo, ay pinili na huwag sumakay sa parehong kotse ni na Marshall at Shirley, sa halip, umuwi siya ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, tulala pa rin si Shirley, parang surreal ang buong karanasan. Ang biglaang pagpasok ng 200 bilyon sa Ecological Investment Project ng Eastvale Development Group ay agad na napawi ang krisis na dulot ng pag-alis ng 50 developer ng kooperatiba. Ang tila isang nagbabadyang sakuna isang pinagsama-samang pagkilos ng pangangikil ng mga namumuhunan ay ginawang pagkakataon,
lahat ay salamat sa walang kamali-mali na paghawak ni Marshall. Naisip niya ang piging, ang paraan na buong kumpiyansa na sinabi ni Marshall sa kanya na putulin ang relasyon kay Gideon at sa iba pa. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita nito. Alam na ni Marshall ang lahat tungkol sa hidden agenda sa likod ng 50 kumpanyang sama-samang pagwawakas ng kanilang mga kontrata. Naglagay siya ng bitag, naghihintay na mahulog si Liam at ang kanyang mga kaalyado. Ang bitag na ito ay hindi lamang ibinaba ang Hamiltons ng Harmon-Field at ang Landers of Brook sa lahat ng 10 piling pamilya ng Brookhaven, na parabang sila ay nabura sa isang gabi. At pabalik. Si Gideon at ang iba pang mga oportunista ay dinala sa kapahamakan, nabawasan sa walang anuman kundi baon sa utang na mga pamilya, malayo sa kanilang mga nakaraang milyon-milyon o kahit 10-10 milyon sa netong halaga na ginugol ni Liam ng 5 taon sa pagpaplano upang wasakin ang mga Dons at matiyak ang kanyang posisyon bilang nangungunang manlalaro ng kapangyarihan ng Harmon-Field, na nagpakahirap upang magplano laban sa kanila. Sa pagkakataong ito, sinubukan pa niyang gamitin ang impluwensya ng Phoenix Vanguard, na hinihimok ang mga elit ng Brookhaven at 50 kasosyo sa pag-unlad upang mag-strike sa Dons. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang inayos ang sarili niyang pagbagsak, na winasak ang imperyo na hirap na itinayo ng kanyang ama sa loob ng mga dekada. Kung hindi dahil kay Marshall, ang mga Dons ay nahaharap na ngayon sa parehong pagkawasak na sinapit ng Hamiltons. Sinulyapan ni Shirley si Marshall na tahimik na nakahiga sa kanyang upuan. Yung gwapong mukha, yung maamong ekspresyon. Siya ay hindi tumingin sa lahat tulad ng isang tao na maaaring maging kaya mapagpasyahan, isang taong maaaring baguhin ang tide sa isang snap ng kanyang mga daliri. Gayunpaman, sa tuwing may isang tila hindi malulutas na krisis, gagawin ni Marshall ang kawalan ng pag-asa sa isang himala, na parabang ito ay isang laro lamang sa kanya. Habang inaalala ni Shirley ang lahat ng hindi malilimutang sandali na pinagsaluhan nila simula noong una silang nagkita, isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Laking swerte niya na nakilala niya ang lalaking kasintatag at kalakas ng bundok. Nang walang pag-iisip, ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Marshall, ipinikit ang kanyang magagandang mata, at hinayaan ang sarili na magpainit sa kanyang harapan, nalalanghap ang kanyang banayad at nakalalasing na pabango. Saglit na natigilan si Marshall, saka ngumiti, sinalubong ang mabangong halimuyak ng buhok nito na napakalapit sa kanya. Ang kanyang mesla na katangian, ang kanyang matikas na leeg, ang pahiwatig ng malambot na balat sa ilalim ng neckline siya ay talagang nakamamanghang. Bawat galaw, bawat tingin, ay tila nagniningning ng kakisigan at pang-akit. Hindi niya maiwasang mapansin ang masayang pamumula sa mukha ni Shirley, ang kanyang mga pilikmata, at ang kanyang mapupulang labi. Hindi na siya ang malamig at malayong diyosa ng Harmon-Field na naglalayo sa lahat. Biglang tumunog ang telepono, na nagpabalik kay Marshall sa realidad. Isang mensahe mula sa dark web ang dumating. Nagkaroon ng anomalya sa mga account ng Southvale Development Group. Natuklasan ng dark web na malaking halaga ng pera ang nailipat sa B. 3 buwan, na dumadaloy sa account ng isang offshore shell company na tinatawag na Regentis Group. Ang tao sa likod ng Regentis Group ay isang nagngangalang Patrick Webster. Ang nakaraan. Ipinadala rin ng mga operatiba ng dark web ang larawan ni Patrick. Natawa si Marshall sa sarili. Kaya may malilim na nangyayari. Ang Patrick na ito ay ang parehong lalaki na nasangkot sa asawa ni Jonah, si Leigh. Umiling si Marshall. Kawawang Jonah, hindi talaga siya makapagpahinga. Nang sa wakas ay tumataas ang kanyang karera, siya ay ipinagkanulo mula sa loob. At ang taksil ay walang iba kundi ang taong kasama niya sa kanyang kama. Hindi mabilang na beses na itinaya ni Jonas ang kanyang buhay para makapagtayo ng ligtas na kanlungan para sa kanyang pamilya, para protektahan sila sa kahirapan. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang manalo ng pusong mananatiling totoo sa hirap at ginhawa. May mga taong walang puso at karapat-dapat sa kung anuman ang dumating sa kanila. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Marshall. Kunin ang kontrol sa offshore shell company ni Patrick. Sa ngayon, huwag nang gumawa ng anumang karagdagang aksyon laban sa sinumang sangkot.
Panoorin natin at tingnan kung ano ang mangyayari. Anong tinitingin-tingin mo? Yumuko si Shirley, pilit na sinisilip ang mensahe sa phone ni Marshall. Maya-maya lang ay pumasok ang tawag ni Freya na may kasamang masayang chime. Pinandilatan ni Shirley ang magagandang mata at tinukso, kakaiba ang kinikilos ni Freya sa paligid mo ngayon. Sabi ng intuit ayon ko, gusto ka niya. O talaga. Humalaklak si Marshall. Likas na maakit sa mga bayani ang magagandang babae. Normal lang. Sa iyong panaginip. Tumawa si Shirley, binigyan siya ng mapaglarong kurot sa baywang. Bilasan mo sagutin mo, baka magalit si Freya. Sinagot ni Marshall ang tawag at nilagay ito sa speaker. Si Marshall, isa sa mga kaibigan ni Uncle Carson ay nagdala ng 2 purebred mastiff mula sa ibang bansa. Gusto mo ba? Kung interesado ka, pwede kong ipaabot sa iyo ang kaibigan ni Uncle Carson. How about it? Napatingin si Marshall kay Shirley. Gusto mo ba ng mastiff? Nanlaki ang mata ni Shirley. Hindi pwede. Ang mga bagay na iyon ay parang tigre, maaari silang kumain ng som. Sa kabilang dulo ng linya, tumawa si Freya, pagkarinig niya kay Shirley. Sabi ng kaibigan ni Uncle Carson may 2 trainer na kasama ang mastiffs, kaya hindi magiging isyu ang kaligtasan. Nag-isip sandali si Marshall. Sige, ipapadala ko sa kanya ang address. Ipahatid sa kanya ng diretsyo. Binaba niya ang tawag at ipinadala ang address para sa Villa 1 Nanogram Donspire Heights Estate sa contact number na ibinigay ni Freya. Noon lang niya naalala na ang access card para sa Villa 1 ay kay Vera. Mukhang kailangan niyang hilingin kay Vera na dumaan at ipasok ang mga mastiff at ang kanilang mga tagapagsanay sa villa. Kabanata 372 May ibinibigay ka ba sa akin ngayong gabi? Marshall. Tatapusin ko ang trabaho ko sa kumpanya sa hapon at babalik ako ng maaga, sabi ni Shirley, maalab na humawak sa braso ni Marshall. Ngayong gabi, ako na mismo ang magluluto ng masarap na hapunan para sayo. How does that sound? Napatingin si Marshall sa sabik na ekspresyon ni Shirley. Baka mag-order na lang tayo ng takeout. Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley, naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Sa huling pagkakataon na nagluto siya sa bahay, ito ay naging isang kumpletong kapahamakan, na may isang palayok ng pagkain na mas mukhang tae ng manok kaysa sa hapunan. Huwag kang mag-alala, hindi na ito kagaya noong nakaraan. Ang dami kong pinagsasanay lately. Ito ay dahil lamang sa Kaila hilakbot na app na ginamit ko noong nakaraan. Ngunit ngayon, tinulungan ako ni Amber na pumili ng ilang maaasahang apps sa pagluluto. Sinubukan ko ang ilang mga recipe, at ang mga resulta ay naging mas mahusay. Naglalaan pa nga ako ng 2 gabi sa isang linggo para mag-practice ng pagluluto. I'm getting pretty good tea. Tumango si Marshall. Well, I know. Amber told me. Tumingin si Shirley kay Amber, na nagmamaneho, na may bakas ng pagkagalit. Sinabi sa'yo ni Amber ang lahat. Umiling si Marshall. I still think we should forget about it. You're already so busy. There's no need for you to cook personally. It's no trouble. I'm not tired, sabi ni Shirley, ngumiti ng mahina. I'm actually really interested in cooking now. And I've been working hard at it. Kung susubukan mo ulit ang luto ko, siguradong gugustuhin mong bumalik para sa higit pa. Umiling si Marshall. No, thanks. Mas gugustuhin ko pang hindi kumain ng panibagong kaldero ng tae ng manok. Hindi na napigilan ni Amber ang tawa, humajijak mula sa driver's seat. Amber, mag-focus ka sa pagmamaneho at huwag mo akong pagtawanan. Saway ni Shirley, binigyan siya ng tingin. Then, turning back to Marshall with a smile, she added, nag-improve din ako, Marshall. Paano mo malalaman na hindi masarap ang luto ko kung hindi mo susubukan? You absolutely have to come home for dinner tonight. And if you agree, I'll give you. Si Marshall ay likas na sumulyap kay Shirley na may pahiwatig ng ngiti. May ibibigay ka ba sa akin ngayong gabi? Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Amber sa manibela. Naintindihan ni Shirley ang ibig sabihin ni Marshall at agad na namula ang kanyang pisngi.
Gumapang ito hanggang sa maaliwalas niyang mga tainga, pagkatapos ay bumaba sa kanyang macelan at maputlang leeg, pinipinta ang kanyang balat ng kulay rosas na kulay. Alisin mo ang isip mo. Ang ibig kong sabihin ay bibigyan kita ng kaunting surpresa. Kailangan mong umuwi ngayong gabi. Tumawa si Marshall at tumango. Alright, I can't refuse such enthusiasm. Sana kahit anong lutuin mo ay nakakain. Mapaglarong bulalas ni Shirley. Pagkatapos mong matikman ang aking luto ngayong gabi, makikita mo na ang pagsusumikap ay talagang nagbubunga. Itinuro ni Marshall ang gusali ng Eastvale Development Group sa unahan. Sige, umalis na kayong dalawa. Kailangan kong gamitin saglit ang sasakyan. Pagkalabas ni na Shirley at Amber, pinaandar niya ang kotse patungo sa southern coast ng Harmonfield. 3 minuto lang ang nakalipas, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dark web. 4 na Sakurania assassin ang nakabuntot sa kotse ni Daphne sa Coastal Road sa kanluran ng kanyang seaside villa. Hindi pa nagtungo si Daphne sa Violet Crest International. Sa halip, lumiko siya sa kanluran, patungo sa Ate Farm malapit sa baybayin. Nang makita ang mensaheng ito, naunawaan kaagad ni Marshall ang plano ni Daphne. Sinadya niyang akitin ang 4 na mamamatay tao sa isang liblib na lugar at doon sila makitungo. Ilang araw ang nakalipas, nagtapat sa kanya si Daphne. Hindi pa rin niya naisip kung bakit gusto ng pamilya Rivers na magtatag siya ng foothold sa Harmonfield. Kung tungkol sa kanilang pangwakas na layunin, hindi ito isiniwalat ng pamilya Rivers sa kanya. Inutusan nila siya na bumuo ng impluwensya sa Harmonfield at maghintay ng karagdagang mga utos. Ang misyon na ito ay kritikal sa kinabukasan ng pamilya Rivers at ng Northern Star Sword School. Ang mga salita ni Daphne ay pumukaw sa curiosity ni Marshall. Ang pamilya Rivers at Northern Star Sword School ay nagpapanatili ng mababang profile sa loob ng maraming taon. Para silang nag-aabang ng kanilang oras, naghihintay ng tamang pagkakataon upang makagawa ng makabuluhang hakbang. Ano nga ba ang pangunahing gawaing ito? Walang nakakaalam. Ipinadala rin siya ni Old Fred sa Harmonfield para maghintay ng isang tao. Kung sino ang taong ito at kung ano ang gusto nila, wala siyang ideya. May koneksyon kaya ang mga aktibidad ng pamilya Rivers sa taong binanggit ni Old Fred na hahanapin siya sa kalaunan? Nanatili itong misteryo sa puso ni Marshall. Sa Coastal Road sa Southern Harmonfield. Isang itim na BMW na off-road ang malapit na nakabuntot sa kotse ni Daphne habang ito ay humaharurot patungo sa Western Farm. Sa loob ng sasakyan ni Daphne, lumingon si Rita sa kanya at nagsalita sa mahinang boses, "Ms. West, kinumpirma namin na ang 4 na lalaking sumusunod sa amin ay mga assassin na pinadala ng pamilya Rivers." Nagningning ang mga mata ni Daphne sa malamig na galit. "Akala ko sila ang aking suporta. To think they've treated me like a tool since birth. Ngayong alam nilang inalis na ni Mr. Ortega sa akin ang soul-eating charm, paulit-ulit na silang nagpadala ng mga tao para patayin ako. I swear, hinding-hindi ko mapapatawad ang pamilya Rivers. Rowan, akayin mo sila sa gubat malapit sa Western Farm. Ilalabas natin sila doon. Sige, Ms. West." Agad na inikat ni Rowan ang sasakyan patungo sa Western Farm. Tense ang mukha ni Rita habang nagsasalita, "Ms. West, sabi ng aming intel na itong 4 na pamilya ng assassin at Northern Star Sword School ay pawang mga matataas na pumatay. Mga ilog. Lahat sila ay napakahusay na manlalaban, ang ilan sa mga pinakamahusay sa mga assassins. Ang 3 sa atin na sinusubukang ibagsak ang lahat ng 4 ay maaaring medyo mahirap. May isang tunay na panganib na maaaring hindi tayo makalabas ng buhay. At dahil ang iyong kalusugan ay naibalik kamakailan, nag-aalala ako na ikaw ay nakikibahagi sa matinding labanan. Marahil ay dapat tayong humingi ng tulong kay Mr. Ortega." Napakunot ang noo ni Daphne sa pag-iisip. Pagkatapos ng mga paggamot kay Marshall, halos ganap na gumaling ang kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay bumalik sa halos 80%. Naniniwala siya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon laban sa 4 na mamamatay tao kung gagawin niya ang lahat. Gayunpaman, sa mga antas ng kasanayan ni Rita at Rowan,
natakot siya na baka mahirapan silang hawakan ang kanilang sarili. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pagsasaalang-alang, sa wakas ay umiling siya. Hindi. Ipaglalaban natin lahat ng meron tayo. May chance pa tayo. Kabanata 373. Kailangan mong mamatay para tapusin. Ipinaroda nilang tatlo ang kanilang sasakyan sa gilid ng kagubatan sa kanlurang bukirin at dahan-daang naglakad papunta sa mga puno. Apat na Sakurania assassin ang sumunod na malapit sa likuran, na pinapanatili ang isang kalkuladong distansya. Sa tahimik, makulimlim na kagubatan ng hapon, habang mas malayo ang kanilang nilalakaran, mas madilim at mas nakakatakot. Nang marating nila ang kailaliman ng kagubatan, sumilay sa mukha ni Daphne ang isang makamulto ng ngiti. Agad namang nagkalapit sina Rowan at Rita. Ang tatlo ay biglang huminto, ang kanilang mga sentido ay alerto sa presensya ng apat na nakamaskara na figure na nakatago sa kakahuyan. Sa isang preemptive strike, umatake sila bago pa makapag-react ang mga assassin. Biglang kumislap ang daan-daang pilak na karayom sa madilim na liwanag, kumikinang na parang mga bituin habang pinaulanan nila ang apat na assassin. Ang mga assassin ay nagpakawala ng kakaiba, matataas na sigaw at nawala sa mga anino. Sabay-sabay na nakatayo sina Daphne, Rowan, at Rita sa gitna ng kagubatan, pigil ang hininga at nakikinig sa anumang paggalaw. Ang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa kanila, na nagparamdam sa madilim na kagubatan na parang kailaliman ng underworld. Pagkatapos ng tense na paghinto, nabasag ang katahimikan. Ang mga dahon ay kumaluskos ng marahas, at 12 ng shuriken ang lumilipad na parang isang nakamamatay na ulan, na sumasakop kina Daphne, Rowan, at Rita. Ang apat na mamamatay tao ay lumabas mula sa mga anino na parang mga multo, na itinaas ang kanilang mga sable, at sumugod kay Daphne, Rowan, at Rita, na abala sa pagpapalihis ng shuriken. Ilalayo ko sila, sigaw ni Rowan. Bago pa siya mapigilan ni Daphne, tumakbo na siya sa gilid, pamwesto sa likod ng mga assassin at naglunsad ng galit na pag-atake sa kanilang mga likuran. Ang mga assassin ay nakaiwas sa pag-atake ni Rowan ng madali. Umikot si Rowan at tumakbo ng mas malalim sa kagubatan, na naakit ang dalawa sa mga assassin na sundan siya. Ang mga assassin ay nagpalitan ng nakakaalam na tingin. Dalawang assassin ang naghiwalay, ang kanilang mga tingin ay nakatutok kay Rowan. Pinlano nilang isa-isang alisin ang kanilang mga target, simula sa kanya. Kapag nakipag-ayos na si Rowan, muling magsasama-sama ang apat na assassin para madaig sina Daphne at Rita. Alam ni Daphne na maliit ang pagkakataon ni Rowan laban sa dalawang elite assassin, ngunit wala siyang pagpipilian. Nakaharap ni Daphne ang dalawang kakilakilabot na assassin, ang kanilang mga kakayahan ay katumbas ng kanyang sarili. Parehong siya at si Rita ay nakakulong sa isang desperadong pakikibaka, ganap na nakikibahagi sa pagtataboy sa kanilang mga umaatake. Ang kanilang sitwasyon ay tila mahirap. Ang kanilang kapalaran ay nakabitin ng walang katiyakan sa balanse. Ang maaasahan lang ni Daphne ay matatalo nila ni Rita ang dalawang assassin na ito sa tamang panahon para tulungan si Rowan. Sa sumunod na pakikibaka, nagtamo ng pinsala si Rita at nagsimulang mawalan ng malay. Sa pagharap sa walang tigil na pag-atake ng dalawang assassin, nagsisimula na ring mapagod si Daphne. Samantala, tumakbo si Rowan sa kagubatan, pinangunahan ang kanyang dalawang humahabol patungo sa hilagang kanlurang sulok ng ang kakahuyan. Nang makarating siya sa isang angkop na lugar, humarap siya sa kanila, itinaas ang kanyang maikling espada at pinaandar ang pag-ikot ng mababang sweep na nakatutok sa kanilang mga binti. Mabilis si Rowan, ngunit mas mabilis ang dalawang elite assassin. Iniwasan nila ang kanyang welga, naglalaho na parang mga anino. Bago pa matukoy ni Rowan ang kanilang lokasyon, 12 ng shuriken ang pumuno sa hangin, dumiretso sa kanya. Inikot ni Rowan ang kanyang espada ng depensiba, itinatabi ang bawat isa sa mga papasok na talam. Pero, sa susunod na saglit, dalawang sable ang tumama sa kanyang lalamunan. Ang mga braso ni Rowan ay nakaunat sa kanilang limitasyon. Wala siyang paraan para harangan ang pag-atake ng mga assassin.
Alam niya na, dahil sa kanilang bilis at kalapit, siya ay mamamatay sa loob ng millisecond. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, inihanda ni Rowan ang kanyang sarili para sa kamatayan. Ang gusto lang niya ngayon ay maantala ang mga assassin hanggat maaari, para mabili sina Daphne at Rita ng kaunti pang oras. Sa isang surge ng adrenaline, inilunsad niya ang kanyang sarili sa dalawang assassin at sa kanilang mga kumikinang na talam. Ang mga ninja ay nag-alinlangan, ang kanilang mga nakamamatay na saber ay nanginginig para sa isang tibok ng puso. Ngunit huli na. Kahit na ang panandaliang paghinto ay tinataka ng kapalaran ni Rowan. Sa isang malakas na tawa, itinapon ni Rowan ang kanyang sarili patungo sa paparating na mga saber, determinadong bayaran ang mga ito sa bawat pulgada. Tapos na ang lahat. Ngunit nang malapit na niyang matugunan ang kanyang wakas, isang kislap ng malamig na bakal ang pumutol sa tensyon, at binalot ng katahimikan ang kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Rowan habang nakatitig sa mga saber na huminto ilang milimetro lang mula sa kanyang lalamunan. Himala, huminto sila saglit. Gayunpaman, ang dalawang mamamatay tao ay hindi na muling gagamit ng kanilang mga talam. Natapos ang kanilang buhay sa maliit na bahagi ng isang segundo. Mr. Ortega. Napabuntong hininga si Rowan sa pagtataka ng tumangala siya nang makita si Marshall na nakatayo sa kanyang harapan, malamig ang kanyang ekspresyon at kalmado. Hindi man lang napagtanto ng mga assassin kung paano sila pinatay. Mabilis na tinuro ni Rowan kung saan nag-aaway pa rin sina Daphne at Rita. Nandyan si Ms. West at Rita. Tumakbo ng mas malalim sina Marshall at Rowan sa kagubatan. Sina Daphne at Rita ay nakulong sa isang desperadong pakikipaglaban sa huling dalawang mamamatay tao na sa Curania. Si Rita, na nasugatan, ay halos hindi na nakatiis. Sa pagharap sa dalawang bihasang mamamatay na mag-isa, si Daphne ay malapit na ring mapagod. Nang makitang sila ang may kapangyarihan, ang mga assassin ay bumagal, tinutuya si Daphne, Cynthia Rivers, nagtaksil ka. Ang pamilya ng Rivers at si Master Masaw. Para dyan, kailangan mong mamatay. Mapait na tumawa si Daphne. I've done countless deeds for the Rivers family and Northern Star Sword School and this is my reward. Tell me, why do they want me dead? Ngumisi ang isa sa mga assassin, naputol mo ang isang kritikal na plano ng pamilya Rivers at Northern Star Sword School. Ang duwag na tulad mo ay karapat-dapat sa kamatayan. Isang kritikal na plano. Bakas sa mukha ni Daphne ang pagkagulat. Anong plano? You're not worthy of knowing, malamig na sagot ng assassin. Ngayon, kukunin mo ba ang sarili mong buhay, o tatapusin namin ito para sa iyo? Ngumisi ng masama si Daphne. Sa tingin mo magpapakamatay ako sa utos mo ha? Hindi mo ako papat. Sa sumunod na sandali, dumaan ang daan-daang pilak na karayom, na nagpaulan sa dalawang assassin. Kabanata 374 na sinaunang relic. Napangisi ang dalawang assassin na nakaitim nang makita ang mga pilak na karayom ni Daphne na lumilipad patungo sa kanila. Bilang tugon, inihagis nila ang lahat ng kanilang mga shuriken sa kanyang direksyon. Ang hangin ay kumalusko sa lakas habang daan-daang pilak na karayom ang sumalubong sa walang tigil na paghagis ng mga kutsilyo. Ang mga elite na mamamatay tao, ang mga master ng Northern Star Sword Style, ay tila nag-isip ng walang katapusang supply ng mga armas mula sa manipis na hangin. Ang kanilang husay ay hindi may kakaila. Sila talaga ang rurok ng kanilang nakamamatay na sining. Mabilis na napagtanto ni Daphne na siya ay ganap na hindi katugma. Ang kanyang supply ng mga pilak na karayom ay naubos, naiwan siyang walang pagtatanggol. Ang kanyang supply ng mga pilak na karayom ay naubos, naiwan siyang walang pagtatanggol. Nagpatuloy ang walang humpay na pagsalakay ng mga mamamatay tao, isang blizzard ng bakal na nagbabantang lumunin siya. Sa pagharap sa napakalaking pagsalakay na ito, alam ni Daphne na wala na siyang paraan. Ang kanyang lakas ay humihina, at nagsimula siyang mawalan ng balanse. Nang makita niya ang pagsara ng mga shuriken, ang dilim ay pumasok sa kanyang paningin, at naramdaman niyang nahulog siya sa gilid ng buto. Sa pagkakataong iyon, sinalo ni Marshall ang kanyang nalugmok na katawan, hinayla siya sa kaligtasan. Panginoong Drakebane.
Nakahinga ng maluwag si Daphne, nanginginig ang boses habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na lilito si Marshall sa ganoong kritikal na sandali, tulad ng isang tagapagligtas. Sa isang mabilis na paggalaw, pinalihis ni Marshall ang ulan ng mga shuriken, dahilan para bumagsak ang mga ito sa lupa sa kanilang paligid. Natigilan ang dalawang assassin dahil hindi man lang nila napansin ang paglapit ni Marshall. Kung gusto niyang patayin sila, patay na sila. Sino? Sino ka? Hiling ng isa sa mga assassin na nanginginig ang boses. Malamig na ngumiti si Marshall. Hindi mo deserve na malaman. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang kislap ng malamig na bakal ang pumutol sa mga litid ng akilis ng parehong mga assassin, na napilitang lumuhod. How? How dare you? Isang assassin ang tumalsik sa gulat. Oh, I dare? Sagot ni Marshall na may madilim na sinil, ang kanyang mapuputing ngipin ay kumikinang sa madilim na liwanag ng kagubatan. Ang mamamatay tao ay halos hindi nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang talim ni Marshall ay tumama sa kanyang lalamunan, na nagdulot sa kanya ng pagkalante sa lupa. Nang makitang bumagsak ang kanyang kapareha, sinubukan ng pangalawang mamamatay tao na kumagat sa isang nakatagong kapsula ng lason upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Ngunit mas mabilis si Marshall, tinusok ang kanyang punyal sa bibig ng assassin at nabali ang lahat ng kanyang ngipin sa isang brutal na twist. Now talk. Bakit ka pumunta dito para patayin si Daphne? Anong utos ang hinihintay ng pamilya Rivers sa Harmon Field? Ano ang plano nila? Dumura ang assassin at nginisyon. Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo, kahit na ang ibig sabihin ay kamatayan. Ganun ba? Malamig ang boses ni Marshall habang naglalabas ng silver needle. Tingnan natin kung kakayanin mo ang isang kapalaran na mas masahol pa kaysa kamatayan. Sa sumunod na sandali, itinutok niya ang pilak na karayom sa dibdib ng assassin. Agad na nanginig ang buong katawan ng assassin, isang sensasyong parang 1,000 langgam ang gumagapang sa kanya. Namilipit siya sa sakit, basang-basa sa pawis. Demonyo! Ano? Anong ginawa mo sa akin? Mga tono. Sagutin mo ang mga tanong ko, at mabilis kong wawakasan ang paghihirap mo, mahinahong sabi ni Marshall, at itinapon ang telang may bahid ng dugo na ginamit niya sa pagpunas sa kanyang mga kamay. Umalangaw-ngaw sa tahimik na kagubatan ang masakit na sigaw ng assassin. Fine. Fine. Just make it stop. Kinuha ni Marshall ang pilak na karayom. Speak. Bakit nilagay ng pamilya Rivers ang soul-eating charm kay Daphne? Anong order ang hinihintay niya dito sa Harmon Field? Ang mamamatay tao ay huminga ng isang nanginginig na hininga, sa wakas ay sumuko. Ang pamilya ng Rivers at ang Northern Star Sword School ay naghahanap ng isang sinaunang relic sa nakalipas na 2 siglo. Ang relic na ito ay sinasabing lumilitaw minsan sa bawat 50 taon sa Martial World. Ito ay usap-usapan na ang artifact na ito ay nagpapakita ng sarili sa kanyang nakatalagang master. Mga 20 taon na ang nakalilipas, lumitaw ito ng hindi inaasahan. Humahantong ito sa isang malupit na labanan sa buong mundo ng militar. Lahat ng mga pangunahing sekta at angkan ay nakipaglaban upang angkinin ito, na walang gastos upang makuha ang sinaunang relic na ito. Sa kasamaang palad, nawala ito sa wakas dito sa Harmon Field. Kaya nga pinapunta ng pamilya Rivers dito si MS Rivers para hintayin na muling lumabas ang relic. Isang sinaunang relic. Nilingan ni Marshall si Daphne. Narinig mo na ba ito? Umiling si Daphne. I know nothing about it. Ito ang una kong narinig na ganoong relic. Binalik ni Marshall ang tingin sa assassin. Ano ang espesyal sa relic na ito? Bakit sulit ang isang madugong pagtugis? Ngumisi ang assassin. I don't know. My rank isn't high enough to know the specifics. Tumigas ang tingin ni Marshall. So, naglagay ang Rivers family at Northern Star Sword School ng soul-eating charm kay Daphne para lang magkaroon siya ng spirit na pinapakain niya. Nanginginig ang assassin sa malamig na titig ni Marshall. 2. Sabihin mo sa akin, kung hindi, magsisi ka, banta ni Marshall, na itinutok ang pilak na karayom. Napangiwi ang mamamatay tao, nakaukit sa kanyang mukha ang sakit.
Ang alamat ay nagsasalita tungkol sa dalawa lamang na maaaring gumamit ng sinaunang relic na ito. Garalgal niya. Yaong may dugong banal. At yaong may dugong demonyo. Ang artifact na ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa mga Celestial Warriors at Infernal Legion, na ginagawa silang halos hindi mapigilan. Sa pamamagitan nito, ang mundo ay magiging kanila para sa pagkuha. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya ng Rivers at ang Northern Star Sword School ay nagpapalaki ng masamang espiritu. Ngunit ang espiritong ito ay wala ng pisikal na katawan. Masiglang espiritu A. Kaya, inilagay nila ito sa loob ng isang itim na sawa, ngunit ang nilalang ay masyadong mahina upang mapanatili ang katalinuhan at kapangyarihan ng espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang gamitin ang planta nito Ms. Rivers, na minarkahan siya ng soul-eating charm upang i-host ang espiritu hanggang sa makontrol siya nito. Ang plano ay gamitin siya bilang isang sisidlan. Sa sandaling lumitaw muli ang artifact, ang pamilya Rivers ay magagawang ilabas ang espiritu at kontrolin ang mga Celestial Warrior ng Martial World at Infernal Legions. Kung ang sumpa ay hindi nasira, ang espiritu ay ganap na naninirahan kay Ms. Rivers sa loob ng ilang buwan. Ngunit dahil naalis ang sumpa, nasira ang kanilang mga plano. Ipinadala kami dito para hulihin siya at ibalik siya. Naningkit ang mga mata ni Marshall habang iniisip ang sinabi ng assassin. Nakita mo na ba ang relic na ito? Umiling ang assassin. Hindi. Sinasabi na lahat ng tumitingin dito ay nakakatugon sa isang malagim na wakas. Ngumisi si Marshall. Kung ganoon ay iyon talaga ang makukuha mo. Sa isang iglap, tumama ang talam niya sa lalamunan ng assassin. Habang bumagsak ang lalaki, ang punyal sa kamay ni Marshall ay pumipintig ng isang mapanganib na enerhiya, isang gintong dragon ang nakapulupot. Sa paligid ng hawakan, ang mga matang nagliliyab ay hinihigop ang puwersa ng buhay ng mga mamamatay tao. Sa kanyang huling hininga, ang mukha ng assassin ay nabaluktot sa takot nang makilala niya ang Dragon Dagger. Ito ay ang opisina ng CEO sa Silva Group. Tuwang-tuwang ikinwento ni Vera ang kapanapanabik at dramatikong mga twist na naganap sa piging ng pamilya Wright noong hapong iyon. Nakinig si Sarah, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha, na napabuntong hininga sa pagkagulat habang inilarawan ni Vera ang bawat pangyayari. Habang si Vera ay naging mas animated, sinipa niya ang kanyang mataas na takong. Hinayla pa niya ang kanyang mahabang palda, at pinag-krus ang kanyang makatarungan at payat na mga binti sa sopa. Ding, ding, ding. Sarah, parang may natanggap akong message. Kay Marshall kaya. Sumandal si Vera sa sopa, nakapikit at malayang naginat. Check my phone for me, will you? At buhusan mo ako ng isang basong tubig. Hindi pa ako tapos sa kwento. Napasulyap si Sarah kay Vera, napansin niya kung paano lumantad sa kanyang mga mata ang kanyang magandang anyo. Nang selos. Ang kanyang walang kamali-mali, maputlang balat, ang kanyang mahubog na mga binti, at ang kanyang makapidyo hiningang magandang mukha. Lahat ng bagay tungkol kay Vera ay nakakainggit. Dagdag pa sa kanyang galit, si Vera, na dating nasa ilalim niya sa katayuan, ay mabilis na umakyat sa kapangyarihan. Sa suporta ni Marshall, hawak na niya ngayon ang renda ng Silva Group. Umakyat si Vera sa pinakamataas na hanay ng mga piling tao ng Harmonfield, pinamunuan ng isang pangunahing kumpanya sa mga nangungunang lungsod. 10. Ang kagandahan, napakaraming kayamanan, at ang proteksyon ng makapangyarihang Marshall ay lahat sa kanya. Parang isang malupit na cosmic joke. Bakit parang pinapabore ng tadhana si Vera sa lahat ng blessings? Si Sarah, na dating mataas ang pagtingin, ngayon ay nahaharap sa ibang katotohanan. Ang pagbagsak ng mga Tyler ay nagtanggal sa kanya ng kanyang dating katayuan, iniwan siyang walang pagpipilian kundi ang magtrabaho sa ilalim ni Vera. Napaka-unfair ng buhay. Namuo ang mapait na hinanakit sa puso ni Sarah. Hindi ako dapat nabubuhay ng ganito. Lumapit siya sa desk ni Vera at kinuha ang telepono. Isang message notification ang nakakuha ng atensyon niya. Kabanata 375 Isang tumangging maniwala hindi ko siya maakit. Galing iyon kay Marshall. Nasaan ka?
Pupunta ako para kunin ang access card ng Villa. Balak sana ni Sarah na ipakita ang telepono kay Vera, ngunit ang biglaang pagkinang sa kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng pagbabago sa kanyang pag-iisip. Nag-ugat ang isang masamang ideya. Ang lahat ng mayroon si Vera ngayon ay salamat kay Marshall. Ang tagumpay ng pamilyang Don ay dahil din kay Marshall, na nakapagtatag ng isang matatag na foothold sa Eastvale Development Group. Tinulungan ni Marshall si Shirley. Tinulungan niya si Vera. Kaya bakit hindi niya ako natulungan? Tumanggi akong maniwala, hindi maakit sa kanya. Kung kaya kong yakapin si Marshall, magkakatotoo ang lahat ng pangarap niya. Makukuha ko lahat ng gusto ko. Gusto kong angkinin ang titulong pinakamaganda sa Harmonfield, tulad ni Shirley. Sarah, kanino galing yung message? Matamlay na tanong ni Vera na nakapikit pa rin. Mabilis na nag-type ng reply si Sarah kay Marshall. Makikita kita sa lobby ng gusali sa kalahating oras. Binura niya ang mensahe at saka huminga ng malalim para pakalmayin ang kanyang mga nerbiyos. Lumakad na may dalang isang basong tubig para iabot kay Vera. Oh, spam lang, casual niyang sabi. Tinanggal mo to. Lahat ng mga ad ng pakikipag-date, insurance, real estate, at online na novel na ito. Nakakainis. Tumawa si Vera. Kailangan ng mga tao na maghanap buhay kahit papaano, di ba? Mahirap doon para sa lahat. Have a seat. Hindi pa ako tapos sa kwento. Wala kang ideya sa mga sumunod na nangyari. It was unbelievable. Ang lalaking iyon ay palaging nakakagulat sa akin. Nakahinga ng maluwag si Vera na hindi naabutan, umupo si Sarah. Sarah, akala ko ay magtatagumpay si Liam sa pagbagsak ng mga Dons sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan kay Gideon at sa 50 iba pang mga developer, ngunit ang paraan ng pag-ikot ng mga bagay ay talagang hindi ka panipaniwala. 3 o 4 na taon nang nagpaplano si Liam na durugan ang pamilyang Don at itatag ang Hamiltons bilang nangungunang financial powerhouse ng Harmonfield. May tsismis na ang ama ni Shirley ay nalason at nagkasakit dahil si Liam ay may ilang mga madilim na koneksyon na nakatulong sa kanya na alisin ito. Sa piging ng pamilya Wright, inilunsad niya ang kanyang pag-atake sa mga Dons. Hindi lamang siya nakipagtulungan kay Gideon at sa 50 iba pang mamumuhunan ngunit nakatali din sa nangungunang 10 makapangyarihang pamilya mula sa Brookhaven. Kung si Shirley lang at ang kanyang lolo ang humarap sa lahat ng iyon nang walang anumang tulong, tapos na ang mga Dons. Napatingin si Sarah sa orasan, nag-aalalang baka dumating na si Marshall. She urged, Vera, hindi ba bukas ang engagement ceremony ni Alice? Hindi ka ba niya hiniling na pumunta at tulungan siya sa paghahanda? Why don't you go help her out, and you can tell me the rest later? After all, an engagement is a big deal. Well, tama ka, but Alice is mostly prepared already. At saka, ang kwentong ito ay napakaganda para umalis sa kalagitnaan. Medyo tuwid na umupo si Vera, malinaw na sabik na matapos ang kanyang kwento. Ang nangungunang 10 pamilya mula sa Brookhaven na nagpakita ay ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa rehiyon. Hindi lamang sila ay may malalim na background at malawak na koneksyon, ngunit sila rin ay lubos na pinondohan. Sa pakikipagtulungan ni Liam sa kanila, determinado siyang durugan ang mga Dons ng may napakalaking puwersa. Noong una, hindi ko maintindihan kung paano nakuha ni Liam ang napakaraming impluwensya. Tapos nalaman ko na nakakuha siya ng napakalaking investment mula sa Phoenix Vanguard $200 bilyong mula mismo kay Mr. Drogo. Nanlaki ang mata ni Sarah sa gulat. 200 bilyon. Sa ganoong uri ng kapital, kasama ang nangungunang 10 pamilya mula sa Brookhaven na sumusuporta sa kanya, paano nakayanan ng mga Dons ang kanilang paninindigan? Pumasok ba ang pamilya Wright upang tumulong? Umiling si Vera. Hindi, kahit na may impluwensya ang pamilyang Wright, hindi nila magagawang indayog ang mga bagay sa sitwasyong tulad nito. Sa isang paraan, ito ay isang lehitimong tunggalian sa negosyo. Bagamat gumamit nga si Liam ng ilang mga taktika, ito ay isang uri pa rin ng kompetisyon, at mahirap sisihin siya para doon. Lumapit si Vera sa kangumiti ng nakakaloko.
Ngunit Sarah, alam mo ba kung sino ang nagpabago ng tubig at nagligtas sa mga Don mula sa tiyak na kapahamakan?